Yun mga utol, good morning, welcome back dito sa Lop. So ngayong araw, eto, pawala natin yung mga pang north natin. Dahil ayan, mukhang kailangan na nilang rumonda dahil na mahabang mahaba na yung mga pakpak nila. So hindi pa natin sila naililipat sa Lop. Gawa nga nung may kulang pa dun sa Lop natin. Kaya hindi ko pa sila mailipat doon para turuan doon. Kaya sa ngayon, dito lang muna ulit sila. Parorondahin na natin tong mga to para ma-exercise na ulit yung mga ibon natin. Ayan, bali September kasi possible mag-start yung training ng BBC, kaya itong mga ibon natin kahit paano dapat mapalakas na ulit natin. So ayan, palabasin natin yung Lop visitor pala natin kahapon. Ayan, di umalis yung guwarpa. So andito pa rin siya. Ngayon palalabasin natin kasama nung mga pang-nerd natin yung ayan, yung guwarpa. Para kung sakali, pwede pa rin siya umuwi sa kanila. Ayan, oh. So, palabasin na natin itong mga ibon. Ayan, after ang isang buwan mahigit. Ngayon, roronda na ulit sila. Ayan. Ikaw, labas. Saan? Saan na? Ayun. Tingnan natin kung magiging okay ba yung lipad nila ngayon. Sigurado mahihina ito. Ayan. Medyo makulimlim pa, maambon-ambon. Yan, groupings pa rin naman sila, kaso yun, no? Mukhang nanibago talaga sila pag ganyan-ganyan lang yung ikot nila, Yan, mamaya pala ayun, papakita ko sa inyo doon. Meron tayong kinabit doon kahapon So, para makita nyo ano yung magiging kalalabasan nung ano. Ayun, yung guwarpa hindi. Yung isang ibon natin to. Ay, gasti. Bumaba agad Mahina. Bayaan lang na natin. Kala ko yung guwarpa. Ayan, doon kinabit natin yung isang shutter doon sa aviary. So ayun, mamaya tignan natin. Ayan, yung mga ibon medyo tumaas, kaso ito bumaba agad So dapat sa mga susunod na araw lumipad na siya ng mas maayos. Malaki kasi itong ibon na to Siya pinakamalaki sa lahat. Ayan, tumaas na Hindi naman tatagal yung mga yan. Ganyan lang yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sumama yung inakay dyan, kasama siya sa grupo 14. Bali 15 silang lahat kasama tong isang to. Ayan. Tumaas Huwag sanang dadayo kasi may hina pa yan. Baka mahirapan silang bumalik. Ayan. Itong isang to hindi sumama. Dapat mas maganda sana kung sumama siya Ayan, tumaas na. Grabe. Sanang dadayo, delikado. Taas na nila. Ayan. Ayan na nga. Nawala na sila. Tapos isa lumipad ulit. Nawala yung grupo. Yari. Huwag sanang dumayo. Kasi pag dumayo nga sila, ay nako, delikado. Mahihina yung ibon. Unang pawala natin, dumayo agad. Baka akala nila malalakas pa sila kagaya dati. Nung bago ko kasi bunutan yung mga ibon, magaganda na silang lumigid Halos nag-iisang oras na sila. At baka pamaya akala nila kagaya pa rin sila nung dati na malakas. So ngayon medyo bumigat ang katawan nila sigurado dahil nga matagal silang naka-stack lang doon sa Lop. Isang buwan mahigit, kain tulog lang sila. Yan, lumayo. Huwag sanang mawala. So yun, balitaan ko kayo mamaya. Pati yung isa, yung bumaba din nawala. Yan, balitaan ko kayo. Ito. Ayun, ayan, bumalik na. Ayun, buti na lang, ganun lang ginawang lipad. Okay lang muna yung ganyan. Ayan, pero medyo mataas pa rin Akala ko hindi sila lilipad ng maayos. Akala ko magwawatak-watak pa sila ng ronda, pero buti ayan, okay naman. Ayan.
Tumaas oh, ang taas pa rin nila. So, kailangan maadalasan ko na ulit yung pagpapawala din eh. Mahihinto lang ulit sila lumipat pagka talaga nilipat na natin dito sila sa kabilang loop sa bago. Asan kaya yung isang dumapo kanina din eh. 14 pa rin tong grupo na to eh. Ayan. So hayaan ko muna sila, mamaya maya balikan ko kayo. Ayan, habang lumilipad yung mga pang north, dito muna tayo sa bagong loop natin. So yun nga, no, nakaraan kinabit natin yung mga pinto. So kahapon ito, ikinabit ko yung isang sample nung wall dito sa sa aviary. So ganyan na magiging yari nung nung partition nung wall at door nung sa aviary natin. So ayan, bali dito magkakaroon pa yan ng pinto. Katapat na itong pinto na to. Ganun din syempre sa tatlong section. Kaya ayan, ang mangyayari, masasaraduhan ng ganitong shutter yung natin, yung aviary natin. At yun nga, ayan, hallway lang ang tanaw natin pagka nasaraduhan na to. Ayan, puro ganyan no. Ayan, shutter ventilation yung natin, yung door saka yung pinaka wall nung natin para sa aviary. So taas baba yan. Ayan, kahapon kinabit ko yan, sample para lang makita ko. Ayan o. Ayan, nagkabaliktad lang yung yung lagay, pero pipinturahan ko na lang yan ng mas dark na kulay. Babarnisan ko pa lang mas dark para pumantay sila kagaya nito sa taas. Ayan, naubos na kasi yung ganitong kahoy eh. Kaya ayan, nagkaroon ng salit na palochina. Ayan, so ganun yung magiging nangyari nung sa natin, sa wall at door ng aviary. So shutter siya, isang buo yan, isang diretso shutter para yung ventilation nung loop maganda. Pagka malakas ang hangin pwedeng nakasara, pagka naman mainit pwedeng nakabukas, para yung ventilation sa loob nga ng loop maganda pa rin, mananatili siyang presko. Ayan. Para yung mga ibon hindi naman hirap lalo na sa recovery. Ayan. So tingnan natin sa loob kung anong itsura sa loob pagka nasa loob. Ayan, so ganyan. So ayan yung update dito sa loob. Sa mga susunod nga iyan yung gagawin ko dito sa loob ng loop para masaraduhan na ng husto at makulungan na. Saka yung division ilalagay na rin para nasa ganun magkaroon na rin ng division, at yung mga ibon na ilalagay natin dito magkaroon na sila ng kanya-kanyang pwesto sa aviary din. Dahil ang purpose ng aviary, dyan na sila sa maghapon, tas pag matutulog lang saka sila papasok sa kwarto. Ayan. So yun, balik tayo sa mga pang north. Eto na sila, sakto. Ayun o. Andyan na rin ata yung isang bumaba doon kanina kasi parang may nadagdag mamaya bilangin natin, or ngayon pwede din. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sumobra pa ata ng isa Ayan sila. Hindi naman sila tumagal ng masyado dahil yun nga, first time lang nila ulit lumipad after ng isang buwan mahigit. Yung pagpapahaba nila ng pakpak, 2, 4, 6, bilangan nila na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 lang pala, kala ko 16. Wala pa rin yung isa natin. Ayan. Yung love visitor natin na young bird andyan, ayun ito nakikita ko bukang yung paa. Hindi sila tumagal, okay lang yan. Importante yung napalipad na natin sila. Saka kung dumayo kasi nga delikado, baka maubos yan, may hina yung ibon. Pagka nalayo ng husto may hirapan bumalik agad yan. Yan, medyo naiilang sila. Yan, yan lang natin silang bumabangkusa, huwag natin tawagin. Mga ilang araw na pagpaparonda siguro babalik yung lakas nila at dadayo na ulit tong mga to.
Ramdam siguro nila na malaki yung hinina ng katawan nila eh. Yan, dito na lang umiikot. Maya maya bababa na yan. So yan, eto, bumaba na yung iba oh. Yan, hingal sila ngayon. Hindi naman mainit yung panahon pero ayan, talagang nakaramdam sila ng hingal. Gawa nga nung ang laki ng hinina ng katawan ng mga pang-north natin. Yung isa, ewan ko kung nandyan na, yung bumaba doon kanina. Di kasi sumabay sa ronde. Mukhang siya ata yung pinakamahina sa grupo. Ayun. Ayan, bumaba na lahat. Pabuksan ko yung landing board. Ayan, mukhang pahihirapan tayo magpapasok nitong mga to. Baka mangulit tong mga to ngayon. Ayan sila oh. First time makalabas ng loop after ng isang buwan mahigit. Ayan. Yung ano natin, yung young bird, ayun oh. Hindi na talaga umalis, sumama na sa ronda. Mukhang wala nang balak umuwi yun. Yan, mukhang ayaw pa nga magsipasok. Dati-rati pagka ganyang pinalipad ko yung pagbaba, papasok na yung mga yan kahit di natin tawagin. Kaso ngayon, wala, hindi pumapasok. Yan lang natin. Mag-enjoy muna ulit sila sa labas. Ayun yung tatlo. Puro checkered yung ano natin, yung mga pang north. Ang blue bar lang dito 2 piraso, tapos isang slate, tapos yung ano na, yung 11 checkered na lahat. Ayan. Wala tayong ano ngayon, wala tayong off color. Wala tayong marking sa low play nila. Nawala kasi ngayon nag-iisang gristle. So ayun, hayaan ko muna sila sa labas at mamaya na lang pagkapapasukin na natin tong mga to. So ayan, subukan natin papasukin. Gawa nga nung ayan, karamihan ay nandito na at bumaba na doon yung isa. Papasukin na natin. Baka sakaling magsipasok na. Tawagin natin. Ayan, mahihirap tawagin yung iba. Hindi naman sa inyo ibang ibon. Ayan, yung dalawa nasa loob na. Ayan, 3 na. Ay, nako. Ayan na, 4 na. Hindi na sa loob. Dito. Karamihan, di nasa landing board na. 6, 7. 8. Siyam na nga ba? Kailangan nga natin 2, 4, 6, 8, 9. Siyam na. Ang nasa labas na lang ay 5. Yan. Yun na. So ayan, pumasok na yung mga ibon. Bali 13 na yun nandito. Ang kulang na lang natin yung isang bumaba dun sa kabilang bahay kanina, yung checkered. Tapos yung guarpa na visitor natin, yung pilay, nasa labas pa. So hindi kasi marunong pumasok sa trapdoor yung ibon na yung kahapon. Nung bago dumilim, dinakma ko na lang siya sa labas ng loop. Kaya napasok siya ulit dito sa loop. Pero yun nga, hindi ko siya sanay pumasok sa trapdoor.
Pinawalan ko nga pero hindi pa rin umalis yung ibon. Dito pa rin umuwi sa atin. Mukhang wala nang balak umalis yung ibon. Kaya mukhang wala akong magagawa kundi hayaan na lang siya dito. Total, naisan ko naman na yun sa coordinator namin. Kung makikita siya ng may-ari, anytime pwede naman siyang kuhanin dito. Tapos yung isa natin nga, mukhang nadapo sa ibang lugar. Mahina yung ibon. Mukhang sa kanilang lahat siya yung pinakamahina dahil siya yung pinakamalaki. Mukhang nahirapan siya doon sa katawan niya. Tumaba ng gusto yung ibon eh. Pero itong mga to, kahit pa paano naman, okay yung naging lipad nila kanina. Hindi lang tumagal pero hindi ko in-expect na tataas sila kanina, saka medyo dadayo ng konti. Ayan, na-expect ko magwawatak-watak sila ng lipad tapos mga ilang minuto lang bababa din agad, pero hindi naman agad sila bumaba kanina. Okay naman yung naging ronda nila. Siguro mga ilang araw pa na pagpapawala, babalik nila kasi itong mga ibon natin. Ayan sila, kakatapos lang kumain. So yun. Hanggang dito na lang yung video natin mga utol. Balitaan ko na lang kayo dun sa isang ibon natin kung darating siya mamaya. Huwag sanang magpunta kung saan saan. Sigurado magdadadapo lang yun eh. So yun lang mga utol. Maraming salamat sa panonood. So ayun, ito na yung ibon natin na dumapo kanina sa kapitbahay. Nakauwi lang niya. Mukhang dumapo lang din to sa ibang sa ibang lugar. Mukhang nga yung ibon. Mahina pa kasi, sobrang laki niya. Giant yung ibon eh. Kumpara natin dun sa mga ibang kasama niya, siya yung pinakamalaki. Kaya itong triber natin malaki na pero mas malaki pa siya. Kaya sobrang lapad niya, sobrang bigat. Kaya yung ibon mukhang nahirapan lumipad. So sana sa mga susunod na araw maging okay na yung paglipad niya, makasabay siya dito sa mga kasamahan niya. Dahil ibang mga kasama niya, bukod nga lang sa kanya, okay naman. Lumipad naman ng maayos kanina, hindi lang tumagal pero okay naman. Sa nakita ko sa ronda nila kanina, tumaas, saka medyo dumayo sila kanina Kaya sigurado mga ilang araw pa na pagpapawala, babalik na yung dating lakas ng mga ibon natin na to. Ayan. So yun lang mga utol, maraming salamat.